Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, gusto ko lang barahin itong mga banat ngayon ng mga dilawan, mga pinklawan, yung mga supporters na mga walang utak. Gusto ko lang suplakin at banatan ito at ipagtanggol natin itong sina BBM. Okay? Kasi yung mga banat nila para insecure na talaga. Wala nang magawa kundi banat ng banat na wala namang basihan. Okay? So, pero bago natin itatalakay ito, mag-like and share this video. Okay? Like muna sa YouTube natin. Like para kakalat ito sa taong bayan at para kakalat rin ito sa buong YouTube algorithm sa mga friends and families natin at sa mga BBM supporters. Okay? So, ito na nga. Ito yung kumakalat ngayon sa social media. Ito ay pinost ng maraming nagpost dito. Pero pinili ko lang yung isang supporter na meron rin siyang opinion. Okay? Hindi ko na sasabihin ang pangalan niya, nakalagay dyan. Ito ang sabi niya. Ito supporter ito ni Lenny Kiko. Ito yung sabi niya. The latest drama. Yan ang title niya. The latest drama. Let us simplify Karma's rants in this way. Yung Karma guys, ito yung grupo na campaign against the return of the Marcoses and martial law. Gumawa pa sila ng grupo para lang hindi ma-presidente itong si Bongbong Marcos at hindi ma-vice president ito si Inday Sara Duterte. Itong mga grupong ito, wala talagang magawa sa buhay. Okay. Let us simplify Karma's rants in this way. Binasihan niya yung post ng Karma. Okay? Karma pa yung name, ang negative. Marcos and Duterte cheated their way to winning the hearts and minds of the Filipino people through effective propaganda by distorting the truth. Hinapin niya yung anong nakalagay dito sa Karma's post, okay? Karma can't legally pursue their case because their truths are weak. Karmas can persuade the more than 31 million trolls for BBM and Duterte because their truths are weak. Trolls daw tayong mga 31 million guys. Yan ang sabi niya. Okay, sige go. Karma can't even drive all millions of voters for Lenny Kiko to street to launch the greatest mass rally ever because their truths are weak. Okay, sige. Ito yung kanyang post na nag-comment siya sa Karma na page. Okay? Ito kasi yung pinost ng Karma page. Kinuha yung News 5 na picture. Tapos ito yung sinabi ng Karma group. Okay? Or Karma's page. Okay? Marcos Jr. and Sara Duterte being proclaimed by Congress does not change the fact that they have cheated their way to victory. Okay. Babarahin ko itong Karma rin ha. Itong nag-post, babarahin ko yan. Itong Karma na page na ito, babarahin ko din ito. Okay. Si Bongbong Marcos at si Inday Sara raw na pinoclaim ng Congress does not change the fact that they have cheated their way to victory through campaigns built on lies and historical distortions. So, ibig sabihin, si Inday Sara at si Bongbong Marcos cheated their way by winning the hearts of the Filipino people. Hello? Kayo lang ba ang may internet? Kayo lang ba ang marunong mag-research na makapagsabi kayo ng ganito? Grabe. And this is something that we will never accept. O nga, hindi ninyo ma-accept talaga na yung mga manok nyong si Leni Robredo at si Kiko Pangilinan, talo talaga. Mas magaling talaga itong si BBM at si Inday Sara. Yun lang ang tanggapin nyo.
Hindi nyo kasi ma-accept eh. Okay? Our fight continues and is now more urgent than ever. O yung fight nyo, makatutulong ba yan? Na palagi kayong sumisira sa ating presidente at vice president, incoming president and vice president, wala na kayong magagawa dyan. Okay? We must not allow the Marcoses to rob us of our history and our hard-won rights and freedom once more. Okay, ito, babarahin ko yan. Marami kayong sinasabi na yung mga history, na-distort yung history, mga ganon. Ako, I am a loyal Dilawan before. Masasabi kong I am one of the Dilawan before. Yung mga year 2010, 11, 2009, 2008. Hangang-hanga ako sa mga Dilawan. Kasi yung aming libro nung high school pa kami at yung elementary kami, sirang-sira yung mga Marcoses. So buong akala namin, yung maliit pa kaming, wala pa kaming, hindi pa kami marunong mag-research noon kung ano ang katotohanan, na hindi pa kami interesado sa politiko, na paniwalang-paniwala kami sa mga history na yan. Ngayong lumalaki na kami, so syempre nag-research kami. May opinion rin yung mga Marcoses. Okay, good. Merong opinion, merong history ang Marcoses, their own opinion. Meron ding history yung mga Dilawan na kanilang history na sirang-sira si Bongbong Marcos. Now, bakit ako pumunta dito sa side ng mga Marcoses compared dito sa mga Dilawan? Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung mga sinasabi ng mga Dilawan na paninira ni BBM, na paninira ng mga Marcoses, hindi congruent sa mga pangyayari. Itong mga Marcoses, hindi naman nila siniraan ang mga Dilawan, ngunit makita sa kanilang actions na talagang magaling sila. Kaya ako bumaliktad, pumunta ako kay yung mga Marcoses. Noon, yung panahon kay Cory Aquino, yung mga magulang ko, okay, support kami sa Cory Aquino kasi buong akala namin masama yung mga martial law. Okay? Sa panahon naman ni Pinoy Aquino, bumoto rin kami kay Pinoy Aquino kay buong akala namin honest siyang pagka-leader. Sige, bumoto kami, sinuportahan namin yung mga we were Dilawan also before. Pero ang tanong, bakit kami bumaliktad? Kayong mga bata pa ngayon na sumuporta kay Leni Robredo, hindi nyo alam yung katotohanan, yung hindi nyo alam yung history, kung ano talagang nangyari. Ito yung nangyari ha. Noong kami ay nagsuporta sa mga Dilawan, unti-unti kaming nakarealize na wala talagang, pasaway talaga ang kanilang administrasyon. Buong akala namin, yung panahon ni Bongbong Marcos, okay yung ekonomiya, yung takbo ng mga certain parts of the government were okay. Because of the insecurities, binara ng mga Dilawan si Ferdinand Marcos, natanggal siya sa pwesto, at ngayon si Cory Aquino na ang nagdala, o si Cory Aquino na ang naging presidente ng Pilipinas. Wala. Tumalbog ang Pilipinas. Ang ekonomiya bumagsak. Maraming mga government facilities na binenta because hindi na kaya dalhin ng gobyerno, na ang mga Marcoses lang ang marunong dumala doon. Like for example, yung Magan Energy, yung Bataan Nuclear Plant, napastop. Maraming nabenta ng mga government properties. Na buong akala namin na it's a good thing. Raw. Even nga yung mga projects ni Marcos, pilit tinatakpan noon, yung mga magagaling project, pilit tinatakpan ng mga Dilawan. So buong akala namin, okay yun. Kasi para ma-erase na yung mga Marcoses, kasaysayan ng mga Marcoses dito sa Pilipinas. Now, Cory Aquino fails to protect the country,
fails to boost the country. So matatawag naming mas maganda pa yung buhay noon ng yung panahon ni Ferdinand Marcos compared sa mga Aquinos. Pero inaccept namin, okay, ma-accept lang namin kasi si Cory Aquino wala kasing background as presidency eh. Ano lang, siya lang yung nag-sub ni Ninoy Aquino. Kasi kung maalala ko opinion ko to, kasi doon si Ninoy Aquino kasi noon, gusto rin maging presidente. Kaya bira siya ng bira kay sa mga Marcoses. So ngayon, nag-people power, hilig kasi sa rally-rally yung mga ganyan na presidente si Cory Aquino. So inaccept namin, wala kasing wala kasing alam itong si Cory Aquino ng presidency kasi nagsub lang siya kay Ninoy Aquino. Okay lang yun, basta good heart raw itong si Cory Aquino. Ngayon, ilang presidenteng dumaan, wala pa rin, talbog pa rin ang Pilipinas. Hanggang dumating itong si Pinoy Aquino. So, support pa rin kami. Support kami ng support. Marami pa rin palpak. Yung Yolanda, Denvaxia, yung mga SAP 44 na walang clear investigation. Parang sabi namin, ano ba tong mga Aquino? Akala ba namin na sila ang magaling kasi pinaalis nila sa pwesto yung mga Marcoses. Pero pag sila ang nanungkulan sa ating bansa, sila yung presidente, sila yung leader, wala namang magawang mabuti. Kaya masasabi namin, never again kami sa mga Aquinos. Hindi lang ako yan, marami. Yung 31 million ang naka-realize. Yung 31 million na yan, siguro ako, dating mga dilawan rin yan na sumuporta ng mga Aquino. Ngunit ayaw na namin. Kasi punong-puno na kami sa mga kapalpakan ng mga Aquino. Kaya pumunta kami dito sa mga Duterte at mga Marcoses. Bakit? Wala. Ano lang? Silent lang ang kanilang mouth. Walang daghang ek-ek, walang daghang pakorne, walang daghang rally. Walang maraming rally. Pero nasa gawa, makita mo. Tingnan mo. I-compare ko yung kay Pinoy Aquino. Anong nagawa ni Pinoy Aquino? Ekonomiya lang. Ganon. Hindi naman, hindi ko naman na-feel. Pero anong nagawa ni Duterte? Compare nyo. Babalik pa ba kami sa mga dilawan like this Kiko Pangilinan and Leni Robredo na dating mga dilawan ito na wala namang nagawa ang mga dilawan sa panungkulan ni Pinoy Aquino? Compared to Duterte ngayon, i-compare mo yung sarili mo sa Duterte administration at sa kay Pinoy. Ano nagawa ni Duterte? Baka abutan tayo ng 24 hours dito, i-enumerate ko lahat. Isa dyan, si Tugade, yung kanang build program. Yung mga bridges na na-build, yung Boracay na nalinis, yung Manila Bay na nalinis, marami, makikita. Hindi na nagmamayabang ang itong mga taong to, itong mga leader na ito, hindi nagmamayabang, ngunit nakikita sa taong bayan ang kanilang ginagawang kabutihan sa Pilipinas. Okay? Kaya, ayaw namin yang mga dilawan. Takot kaming maibalik yan sa pwesto yung mga dilawan kasi takot kaming mabalik yung nangyari sa Yolanda, takot kaming mangyari yung sa SAP 44, nakawawa yung mga sundalo, takot kami yung sa yung nangyari sa yung Mar Rojas na Romualdez, yung mga ganong pinolitiko ba? Okay? Daming palpak. Sabi dito ni tong nag-post, simplify daw yung Karma's one. Marcos and Duterte cheated their way to winning the hearts of the minds of the Filipino people through effective propaganda by distorting the truth. Walang propaganda itong dalawa. It's just us 31 million na
na-realize namin na palpak talaga yung mga dilawan, pinklawan, kakamping na yan. Palpak talaga. Yun lang. Walang propaganda. Karma can't legally pursue their case because the truths are weak. Kayo yung weak. Oh. Itong dalawang ito, si Bongbong Marcos at si Inday Sara, may exhibit ito. May ipapakita na evidence na magaling sila. O kayo, anong ipapakita nyo? Yung SAP 44, maraming namatay. Ano ipapakita nyo? Yung Yolanda na maraming mga nag-donate sa buong mundo na pera na hindi naman naibigay ng mga victims. O, alangan naman, babalik kami sa mga Aquino. So, ayaw na namin sila. Okay? Huwag mong sabihin na they cheated their way na to victory, na nagsisinungaling sila sa taong bayan kaya nanalo sila. Hindi ganyan ang ang labas ng katotohanan. Yung 31 million ay dating dilawan. But ayaw na namin ang mga dilawan dahil sa kanilang kapalpakan. Kaya pumunta kami dito sa Marcos at Duterte kasi walang maraming satsat, pero makikita mo ang mga ginagawa nila na talagang may ebidensya silang maipakita sa buong bayan, buong taong bayan. Sige, fight lang kayo ng fight, no? Our fight continue urgent. Wala ka kasi kayo mga, if I will observe this, mga kakamping, mga bata, mga college, mga walang alam kung anong nangyari sa Pinoy administration, sa Cory Aquino, sabihin na ninyo lahat ng mga masasamang bagay tungkol kay BBM at itong si Inday Sara. Sabihin nyo lahat, sige. Sasabihin rin namin ang mga nangyari kay Cory Aquino at yung kay Pinoy Aquino. Kung ano yung mga palpak nilang nagawa. Tapos, gusto nyo, boboto kami dito kay Leni Robredo at Kiko Pangilinan na isa rin namang mga kasamahan ng mga dilawan. Ayaw na namin. Ayaw na namin. Okay? Dahil pa dito. Karma can't even drive all the millions of voters for Lino Kiko to street to launch the greatest mass rally ever because their truths are weak. Okay, yung mga rally nyo ng mga kakamping na laging ibinalita ng mainstream media na marami kami, mag-rally kami sa Cebu, marami kami kakamping, marami kami. O sige, marami kayo. Because you kakamping are too loud in the social media. Post dito, post dyan, post dito, na marami kami, mananalo kami. Marami kayong ganyan sa social media eh. Itong mga supporters ni BBM at ni Inday Sara, tahimik lang, pero ang dami. Kasi most of the supporters of BBM and Inday Sara are matured. Hindi gusto ng away sa Facebook. Meron ding mga supporters na talagang nag-fight kay BBM at Inday Sara, pero mas marami talaga yung kakamping kasi mga college eh. Support kayo ng Lene Kiko nyo, hindi naman kayo nakarehistro, hindi kayo nakapagboto. So nakatulong ba kayo? Yung mga campaign yung house to house nyo, wala kayong nagawa. Hindi nyo maalis sa isipan ng taong bayan na we are tired of the Aquinos. We are tired of you Pinklawan. We are very tired of those leadership na puros palpak ang ginagawa sa Pilipinas. Kaya ayaw na namin ano nyo yan sa kukote nyo? Bira kayo ng bira without even thinking. Sige nga, itong nag-post sa FB, search mo nga yung nagawa ni Pinoy at ni Cory Aquino. I-enumerate mo. 1, 2, 3, 4, 5. I-enumerate nyo.
at i-enumerate nyo rin yung nagawa ng Ferdinand Marcos at saka yung si President Duterte. Tingnan natin bago kang mag-ngak-ngak ng ngak-ngak dyan. Okay? So, guys, like this video, share nyo to. Like nyo, parang matauhan sila sa kanilang ginagawa para mamulat ang kanilang mata. Uy, gising naman, gising-gising kayo kasi natutulog kayo. Okay? So, like this video para kakalat ito sa mga taong bayan, BBM supporters at friends and families natin. At subscribe to my channel, Don Mar TV, so that you will be updated sa mga balitang kagaya nito na lagi nating ipinagtanggol itong si BBM at si Inday Sara. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. Hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day and God bless to all of you.